Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Pagkatapos ng aking shift, naupo ako sa kotse kasama sina Martin, ang aking bodyguard at ang driver. Oo, pinilit talaga sa akin ni Ginoo at Ginang Razon ang kotse at inutos nilang gamitin ko ito para sa transportasyon imbes na sumakay ng pampublikong sasakyan. Habang papunta kami sa mansyon ng mga Razon, bigla kong naalala na kailangan ko pa ng ilang libro. Pwede ba tayong huminto muna sa isang tindahan ng libro? Kailangan kong bumili ng ilang libro, sabi ko sa kanila at tumango naman sila. Nang makarating kami sa labas ng tindahan ng libro, bumaba ako ng kotse kasama si Martin. Bakit ka sasama? Tanong ko, bahagyang nakakunot ang noo niya. Dapat kitang protektahan, sagot niya. Pero sino namang sasaktan ako sa loob ng tindahan ng libro? Tanong ko, at muntik siyang hindi makapaniwala. Sige, basta kung may problema, tawagan mo lang ako, sabi niya at tumango ako. Pumasok ako sa tindahan at nagsimulang maghanap ng mga kailangan kong libro. Habang naglilibot ako, ramdam kong may tumitingin sa akin mula sa likuran. Lumiko ako pero wala namang tao. Bumalik ako sa paghahanap, ngunit muli kong naramdaman ang titig. Muling lumingon ako, wala pa rin. Ngunit nitong huli may ibang hindi tama sa pakiramdam ko. Nagmadali akong tinapos ang paghahanap at tumungo sa cashier. Habang nakapila ako, muli kong naramdaman ang pagtitig mula sa likuran. Hindi na ako lumingon. Nang dumating ang pagkakataon ko, mabilis kong binayaran ang mga libro at nagpasya nang umalis nang may biglang lumapit na teenager. Opo. Tanong ko, may pagkakulubot sa noo. Sabi ng lalaki na iyon na ibigay ko raw sa inyo itong papel, sabi ng teenager at iniabot ang isang sheet. Nakatingin ako sa direksyon na itinuro niya pero wala akong nakita, nawala na ang tao. Umalis rin ang teenager. Napakunot ang aking noo at binuksan ko ang sheet. Nilalaman nito. May noong ideya kung anong ginawa mo. Sinira mo ang taon ng aking pinaghirapan sa loob lamang ng ilang minuto. At kung iniisip mong kayang protektahan ka ng mga razon laban sa akin, nagkakamali ka. Walang sinuman, inuulit ko, walang sinuman ang makakapigil sa akin. Inaanyayahan mo mismo ang kapahamakan. Pagpalain ka nawa. Pagmamahal. Ethan Ayala. Tila natuyot ang lalamunan ko habang binabasa ko ang nota. Hindi ako makapaniwala. Hindi ako masyadong natakot sa mga mensahe ni Madison, pero ito, Diyos ko. Ethan ang nagbabanta sa akin ngayon. Ethan. Nakakatakot siya. Kung ginawa niya ako ng pagbabanta, hindi ito maliit na bagay. Posibleng patayin niya ako, o mas masahol pa, painumin ng katakot-takot na pagpapahirap hanggang sa kamatayan. Natataranta, tumingin ako sa sulok na itinuro ng teenager, wala doon. Ngunit mula nang maramdaman kong may tumitingin at tumanggap ako ng chip, malinaw na naroon si Ethan. Lumaki ang mga mata ko sa pagkabigla ng biglang may pingsan ang telepono ko, may mensahe mula sa hindi kilalang numero. Kinabahan, binuksan ko ang mensahe. Mas lalong kinabahan ako. Magandang makita kang natatakot. Sisiguraduhin kong manatili kang ganoon hanggang sa mamatay ka sa pinakamasahol na paraan. Pagmamahal. Ethan. Halos mapaiyak ako habang binabasa iyon, nang mabatid kong binabantayan niya ako, tumakbo ako palabas ng tindahan. Paglapit ko sa kotse, mabilis kong inilagay ang mga libro at umupo, pero may humawak sa pulso ko. Napalingon ako at nakita si Martin. Nakakunot ang noo niya. Ano, tanong ko nang may inis. Ano ang nangyari? Bakit ka umiiyak? Mukha kang takot, sabi niya, hinawakan ko ang pisngi ko at doon ko napagtanto na umiiyak nga ako. Pinunasan ko agad ang luha at nagkunwaring, may pumasok lang sa mata ko. Sa parehong mata ba? Tanong niya habang higpit ang tingin. Oo, sa parehong mata, sagot ko, kinakapos ang ngipin, at muling sinikap pumasok ng kotse. Pinigilan naman ako ni Martin. Bakit niya ako pinipigilan? Ngayon ano pa, halos sigaw ko.
Ano ang nangyari, Crystal? Bakit ka nagsisinungaling? Tanong niya habang nakatingin sa kamay ko. Tiningnan ko ang kamay at napansin na hawak ko pa rin ang papel. Wala, sinagot ko, ngunit hindi siya kontento. Sandali lang at inagaw niya ang papel sa kamay ko at sinimulang basahin. Tumingin ako palayo sa kanya. Anong class? Paano mo nakuha ito at kailan? Tanong niya, ngunit hindi ako sumagot, nag-init ang mga luha ko ng mas mabilis. Crystal, tawag niya, ngunit nanatili akong tahimik. May iba pa bang ganoong nota? Tanong niya ng mas mahinahon, umiling ako sa isip. Crystal, pwede mo akong pagkatiwalaan. Narito ako para protektahan ka, sabi niya, sinubukang kumbinsihin ako. Wala nang makakaprotekta sa akin ngayon, gusto kong sambitin, pero pinigilan ko ang sarili. Sa halip, pinunasan ko ang luha at tumingin sa kanya. Pwede ba tayong umuwi na? Hiling ko, nagulat siya pero tumango. Umiti ako ng bahagya at bumalik sa kotse. Umupo si Martin sa passenger seat at sinimula ng driver ang pagmamaneho. Nang makarating kami sa mansyon ng Razon, agad akong bumaba at nagmadaling pumasok sa silid, iniwan ang mga libro at mga tanong ni Martin. Pagkapasok sa aking kwarto, agad kong sinara ang pinto at humiga sa kama. Ngunit sa sandaling tumama ang ulo ko sa unan, tumulo ng husto ang luha ko. Hindi ko malaman kung gaano katagal ako umiiyak, unti-unti naman ay napapagal ang mga mata ko at napapaluha pa rin habang dahan-dahang natutulog. Pagkatapos magtrabaho ng todo, sa wakas nakauwi ako. Nang pumasok ako sa loob, ramdam kong tensyonado ang paligid. Lahat ay tila malungkot, naroon si Martin, ngunit wala si Crystal. Ano ang nangyari? Tanong ko habang tumayo at lumapit sa aking mama. Lahat ay tumingin sa akin at napabuntong hininga. Napakunot ang noo ko at hinarap ang mama ko. Ano ang nangyari, mama? Bakit mukhang balisa kayong lahat? Tanong ko, at nagbuntong hininga siya bago ibigay sa akin ang isang papel. Napakunot ang aking noo at binuksan ito. May nakasulat na. May noong ideya kung anong ginawa mo. Sinira mo ang taon ng aking pinaghirapan sa loob lamang ng ilang minuto. At kung iniisip mong kayang protektahan ka ng mga rason laban sa akin, nagkakamali ka. Walang sinuman, inuulit ko, walang sinuman ang makakapigil sa akin. Inaanyayahan mo mismo ang kapahamakan. Pagpalain ka nawa. Pagmamahal. Ethan Ayala. Mahigpit kong pinisil ang papel at paulit-ulit na binasa ang parehong mensahe. Ano ba to? Mariing tanong ko at tiningnan ang pamilya para sa paliwanag. Nakuhanan ni Martin si Crystal ng papel na ito nang bumili siya ng libro, paliwanag ng papa ko. Para bang tumigil ang tibok ng puso ko sandali. Grabe, takot na takot si Crystal kay Ethan, at ngayon ay tinatakot na rin siya nito. Diyos ko! Bulong ko sa sarili. Sobrang takot niya. Sinabi ni Martin na umiiyak siya nang natanggap ang papel, pero hindi niya sinabing paano niya ito nakuha, sabi ng mama ko na malungkot ang mukha. Mahihirap talaga para sa kanya, sabi ni Sarah, na tunay na nababahala para kay Crystal. Saan siya ngayon? Tanong ko habang nagmamasid sa paligid. Nasa kanyang kwarto. Akala ko pupunta na ako sa kanya at kakausapin, ngunit ipinasya kong bigyan muna siya ng konting katahimikan, sagot ng mama ko, halatang malungkot. Noong inakala kong iiwasan na nina Ethan at ang kanyang pamilya si Crystal, nandito na pala siya at nagbabanta, galit na sabi ni Ashton. Tama, tumango si Sarah na may pagkagalit. Tahimik ang usapan, ngunit ako'y nag-iisa sa sariling pag-iisip, paulit-ulit binabasa ang papel at nagbabalak kung paano haharapin si Ethan. Ang taong iyon. Habang abala ako sa pag-iisip, napansin ko na mukhang nabagabag si Crystal kanina sa almusal nang makatanggap siya ng isang mensahe sa telepono. Pumilat ang mga mata ko at tumingin sa pamilya at kay Martin. Martin, sabi ko, gawin mo ang isang bagay. Simulang itap ang telepono ni Crystal. Kanina umaga, mukhang nababagabag siya pagkatapos makatanggap ng isang mensahe. Baka ginagamit nila ng pamilya Ayala ang telepono para magbanta. Tumango siya. At ay instruct mo ang iyong mga tauhan na bantayan ng mabuti ang bawat isa sa mga Ayala at ang anumang mga taong konektado sa kanila. Hanapin ang anumang maaari nating magamit laban sa kanila. Panahon na para maramdaman nila kung ano ang nagiging epekto kapag may nananakot sa inyo. Utos ko ng may paninindigan, tumango siya. Crystal, Crystal. Nasa malalim akong pagtulog nang marinig kong may tumatawag sa akin. Crystal. Muli kong narinig ang pamilyar na tinig at sa pagkakataong ito ay nagpasya akong bumangon.
Pagmulat ng aking mga mata, tumingin ako sa paligid at napagtantong nasa silid ko ako. Dahan-dahan kong naalala ang lahat ng nangyari ngayong araw at napalunok ako sa takot. Crystal. Narinig kong muli ang tinig ni Ginang Razon na tumatawag sa akin. Napabuntong hininga ako, bumangon mula sa kama at binuksan ang pinto. Crystal, buntong hiningang sabi ni Ginang Razon nang makita ako. Ninitian ko siya ng bahagya at pinapasok sa loob ng kwarto. Crystal, ayos ka lang ba? Tanong niya matapos kaming maupo sa malapit na sofa. Oo naman, bakit po? Tanong ko, may kunot sa noo. Sinabi sa akin ni Martin tungkol sa sulat, sabi niya, dahilan upang umiwas ako ng tingin. Pasensya ka na, Crystal. Dahil sa amin, napasok ka sa gulo, sabi niya sa mahinang tinig. Hindi po, Ginang Razon. Wala kayong kasalanan. Huwag niyong sisihin ang sarili niyo, sagot ko habang pinipilit ngumiti. Hindi, Crystal. Kasalanan namin na kailangan mong pagdaanan ang lahat ng ito, sabi niya, halatang tapat ang damdamin. Ginang Razon, pakiusap, huwag niyong sisihin ang sarili niyo. Lahat ng ito ay dahil kay Madison at sa pamilya niya. Wala po kayong kasalanan. At ipinapangako ko, hindi ko kayo o ang pamilya niyo sinisisi, sagot ko, may ngiti pa rin sa labi. Mukhang nagulat siya, ngunit agad na palitan ng ngiting may pagmamalaki ang kanyang mukha. Sa totoo lang, noong una iinisip kong sila ang dahilan kung bakit ako nasasangkot sa gulo, pero kalaunan ay napagtanto kong hindi sila dapat sisihin. Sina Madison at ang pamilya niya ang tunay na may kasalanan. Mula pa noong unang pagkikita namin, ginagawa na ng mga Razon ang lahat upang iligtas ako mula sa kanila. Umiti si Ginang Razon at marahang hinaplos ang aking pisngi. Isa kang tunay na hiyas, Crystal, sabi niya ng mailabis na lambing at kumpiyansa. Walang sinuman ang nagsabi sa akin ng ganoon noon. Napangiti ako at bahagyang umiwas ng tingin upang itago ang pamumula ng aking pisngi. Crystal, maaari ba akong magtanong sa iyo ng ilang bagay? Tanong niya. Ah, oo naman, sagot ko. Nakatanggap ka na ba ng ganitong mga sulat dati? Tanong niya at umiling ako. Mga mensahe naman? May natatanggap ka ba mula sa kanila? Tanong niya ulit. Napabuntong hininga ako at tumango. Ano, kailan? Gulat niyang tanong. Si Madison po, ilang araw na akong minimensahe. At ngayon, pagkatapos kong matanggap ang sulat, nagpadala rin ng mensahe ang lolo niya, si Ethan, sagot ko habang nakayuko. Ano, bakit hindi mo agad sinabi sa amin? Gulat niyang tanong, ngunit nanatili akong tahimik. Ano ang nilalaman ng mga mensahe? Tanong niya muli, kaya iniabot ko ang aking telepono. Kinuha niya ito at binasa ang mga mensahe. Pagkatapos ay nakita kong nag-init ang kanyang mukha sa galit. Ang babaeng ito talagang akala mo kung sino. Napakataas ng tingin sa sarili kahit pa napakatalas ng boses. Mariin niyang sambit na may inis. Napatawa ako ng bahagya. Talagang lahat ay ayaw sa boses ni Madison. Talaga. Dati pa lang, sumasakit na ulo ko sa tuwing maririnig ko ang boses niya, sabi ni Ginang Razon na may kasamang tawa. Pagkatapos ay muli niyang hinaplos ang aking pisngi ng mailambing. Crystal, hindi ko masasabing lubos kong naunawaan ang pinagdadaanan mo dahil hindi ko talaga alam ang pakiramdam mo ngayon. Pero maniwala ka, labis akong nagsisisi sa nangyayari sa'yo. Galit ako sa sarili ko dahil sa mga nangyayari. Alam kong hindi sapat ang paghingi ko ng tawad, pero gusto ko pa rin itong sabihin, patawarin mo ako, Crystal, sabi niya ng marahan. Ginang Razon, pakiusap, huwag niyo nang sisihin ang sarili niyo. Alam kong hindi niyo kasalanan, sagot ko at bahagya siyang umiti. Salamat, Crystal. Ang laki ng puso mo. Napakapalad namin at napasama ka sa pamilya naming, bilang asawa ni bilang bahagi ng aming pamilya, sabi niya na may ngiti. Ngayon, may hihilingin ako sa'yo, sabi niya habang inaabot pabalik ang telepono ko. Ano po iyon? Tanong ko. Maghugas ka ng mukha at bumaba ka para kumain ng hapunan. Ako mismo ang gumawa ng cheese pizza. Alam kong paborito mo iyon, sinabi sa akin ni Sarah. Sige na, sabi niya. Umiti ako ng malaki at halos mapasigaw sa tuwa. Natawa siya sa reaksyon ko bago umalis ng silid. Pagkaalis niya, agad akong nagpunta sa banyo upang mag-ayos. Pagkatapos kong maghanda, halos tumakbo ako papunta sa silid kainan, ngunit muling bumangga ako kay Dante. Sa pagkakataong ito, hindi ako natumba. Ano ba naman, Dante? Bakit lagi kitang nababangga? Inis kong sabi. Nagulat siya saglit. Ako.
Ikaw kaya ang bumangga sa akin, sabi niya, tila di makapaniwala. Sinungaling, sagot ko habang nakatingin ng masama. Hindi ako sinungaling. Ikaw ang bumangga at ngayon ako pa ang sinisisi mo, balik niya habang nakatitig din. Alam mo, ayoko nang makipagtalo sa'yo. Ang inis mo, sabi ko at nagsimula ng lumakad palayo, pero hinawakan niya ang kamay ko at hinila ako palapit sa kanya, hanggang sa dumikit ako sa kanyang dibdib. Masungit pala ako ha? Tanong niya ng marahan, nakatitig diretso sa aking mga mata. Mahinahon niyang ungol, tila hinihintay ang sagot ko, ngunit hindi ako nakapagsalita. Napakabilis ng tibok ng puso ko, at pakiramdam ko'y mailibo-libong paru-paro sa tiyan ko. Iniisip mong nakakainis ako ha, Crystal? Muli niyang tanong habang marahang hinahaplos ang kamay kong hawak niya. Tumango ako, hindi makapagsalita. Ngunit sa halip na mainis, lalo pa siyang lumapit. Mga salita, Crystal. Mga salita, bulong niya halos idinidikit ang kanyang labi sa aking pisngi. Dahil sa kanyang ginawa, humigpit ang aking paghinga. Oo, halos pabulong kong nasabi habang nakatingin sa kanya. Magandang bagay iyon dahil hindi naman ako narito para paibigin ka. Kaya, bahala ka, sagot niya, ginagaya ang mismong sinabi ko sa kanya ilang araw ang nakalipas. Pagkatapos ay bumitaw siya at lumayo ng bahagya. Nakatitig lang ako sa kanya sa pagkagulat, bago siya muling tumawa. Ang tawa niya ay maganda, hindi. Pangit. Oo, pangit. Patuloy kang magpanggap, Crystal, sabi ng aking isipan. Napahinga ako ng malalim sa inis. Hindi ko na siya pinansin at naglakad na lamang palayo. Pero bago ako nakababa ng hagdan, muli niyang hinawakan ang kamay ko. Ano na naman? Tanong ko, nakakunot ang noo. Tutulungan lang kita. Alam kong madalas kang matisod, baka mahulog ka pa. Ayokong mangyari iyon, sabi niya, tila nag-aalangan pero nakangiti. Bagaman nagbibiro siya, hindi ko maiwasang mapangiti rin. Totoo naman, ilang beses na akong muntik mahulog sa hagdang iyon at napakatigas ng mga hakbang na bato. Nang makarating kami sa ibaba, binitiwan niya ang kamay ko. Para bang may kulang. Pinilit kong baliwalain ang naramdaman ko, ngunit narinig ko pa rin ang mahina niyang tawa sa likuran. Nang kumakain kami, biglang nagsalita si Ginoong Razon. Crystal, alam kong ang nangyari ngayon ay hindi inaasahan at humihingi ako ng paumanhin. Ipinapangako kong mula ngayon, walang Ethan o sinuman ang mang-aabala sa'yo, sabi niya ng may sinseridad. Wala pong problema, Ginoong Razon. Hindi niyo kasalanan at salamat po sa tulong, sagot ko, bahagyang nakangiti. Hindi mo kailangang magpasalamat, Crystal. Tungkulin naming protektahan ka. Isa ka na sa aming pamilya, sabi niya ng may mainit na ngiti. Pamilya. Isa raw akong bahagi ng kanilang pamilya. Panandalian lang. Huwag kang magpaka-ilusyon, Crystal. Nandito ka lang ng pansamantala. Pagkatapos ng ilang buwan, maghihiwalay din kayo ni Dante at mawawala ka rin sa pamilyang ito. Napabuntong hininga ako at pinilit ngumiti habang ipinagpatuloy ang pagkain. Isa pa, Crystal, sabi ni Ginoong Razon. Kung sakaling makatanggap ka ulit ng mensahe mula sa mga Ayala, huwag mo nang itago. Ipaalam mo agad sa amin, naiintindihan mo. Tumango ako bilang tugon. Maya-maya, habang ginagawa ko ang aking mga takdang aralin, may kumatok sa pinto. Pagbukas ko, si Dante pala iyon, hawak ang mga librong binili ko. Ang mga libro mo. Naiwan mo sa kotse, sabi niya, iniaabot ang mga ito. O salamat, sagot ko at inilapag sa mesa. Ngunit bago pa ako makagalaw, pumasok siya at tumayo sa tabi ko. Nag-aaral ka pa? Tanong niya, nakasuksok ang mga kamay sa bulsa. Oo, may mga takdang aralin pa akong kailangang tapusin, sagot ko. Ah okay, sagot niya, nakatitig pa rin. May gusto akong sabihin, seryoso niyang wika. Tumango ako, inakala kong muli niya akong aasarin. Huwag kang matakot kay Ethan, biglang sabi niya, dahilan upang mapatingin ako sa kanya ng may gulat. Nandito kami, ako, ang pamilya ko, para protektahan ka. Hindi mo kailangang matakot sa kanya o kaninuman, sabi niya sabay hawak sa kamay ko. Ipangangako ko, hindi na maulit ang nangyari ngayong araw, dagdag niya, sabay pisil sa kamay ko. Muli akong natigilan. Wala akong masabi kundi tumango lang. Bigla niya akong hinila ng marahan papalapit. Mga salita, Crystal. Ilang beses ko bang kailangang paalalahanan ka tungkol doon, bulong niya sa aking tainga. Oo, sagot ko, halos pabulong. Umiti siya at binitiwan ako.
dapat na akong umalis. Magandang gabi, Crystal, sabi niya sabay ngiti, isang ngiting halos makapagpatigil ng tibok ng puso ko. Magandang gabi, Dante, sagot ko. Lalong lumiwanag ang ngiti niya bago siya tuluyang umalis. Pagkaalis niya, napahawak ako sa dibdib ko, pilit pinapakalma ang mabilis na tibok ng aking puso. Ang lalaking iyon, may kakaiba siyang epekto sa akin. Sa susunod na kabanata, mas lalalim ang ugnayan ni na Crystal at Dante habang unti-unti nilang binubuksan ang kanilang mga damdamin sa isa't isa. Ngunit kasabay ng paglapit nila, lalakas din ang panganib dahil magsisimula na ang mas madilim na mga galaw ni Ethan Ayala. Kaya abangan natin,